Ano ang nakita ng lalaking ito na nagpakaripa sa kanya? Demonyo nagpakita sa naglalagablab na apoy? Well, patikim pa lang yan. At kung ready ka na, ay tara. July 25, 2024, ang lalaking ito na nagngangalang Wallace ay nagtatrabaho bilang security guard sa Dallas Museum of Art. Natoga siyang magbantay sa night shift at sa mga unang gabi nito sa museum ay naging maayos naman ang paligid niya. Not until one night, habang nagro-roaming siyang mag-isa, ay may maririnig siyang ingay. Watch closely. Man, I've been clocked in 8 minutes. Hey! Hey! I'm not finna go check shit. Not going down there. Shit. Oh, goddamn, the door locked. Oh. Damn. If it is somebody down there, they gonna stay their goddamn ass down there. I'm not going. Shit. Hurry up and get up to you, bitch. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mga footsteps sa downstairs. Pero hindi na siya naglakas ng loob na bumaba at tignan kung sino ang may gawa nito. Bagkos ay sinarado na lamang niya ang pintuan. Pero hindi pa ito titikil dahil maya't maya. Muli na naman niya itong maririnig. Pakiusapan na magpakita sa kanya ang nawagawa ng ingay. Sa kasamang palad ay wala pa rin nagpapakita sa kanya. Dito ay natakot na nga siya at kinuha niya ang kamera upang makalis. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang bumalik upang tignan ito. Pero wala pa rin kasagutan. So ano sa palagay mo? Magna-night shift ka pa rin ba? Ang video ito ay nagpapakita ng isang babaeng kinukuha ang mga labahin nito na nakasabit sa laundry rack. Sa una ay normal lamang ang paligid, pero makaraan ng ilang minuto nang ilagay ng babae ang laundry rack sa gilid, ay may makukunan ng kamera sa labas ng balcony. Panoorin mo ang maigi. Nang makalis ang babae, unti-unting makikita sa harap ng pintuan ang isang imahe ng nilalang. Marahan itong gumagapang at kung papansinin maigi ay meron itong maiitim na mata at mapuputlang kutis. Dahil sa black and white lamang ang footage ay hindi natin masyadong maklaro kung ano nga ba talagang nilalang ang nakuna ng CCTV camera. Pero maaari kayang isa itong aswang sa ibang bansa o ang lahat ng nakikita mo ngayon ay isa diyang gawa-gawa lamang at edited lamang. Ano sa palagay mo? Ang video ito ay mula sa isang anonymous source at batay sa footage, nagpapakita ito ng mga lalaking nag-imbestiga sa isang bahay sa Japan. Ang bahay ay wala ng tao at abandonado na at sa pagtatapos ng footage ay may makukunan silang nakapangingilabot.位牌とか言うのよ、これ片付けていくだろこんなの。まあこのうちの人のやつでしょ。すっげえな、マジボロボロじゃん。マジでこれもう無理。これね、さっきのやつより綺麗じゃない？いやいやいや、全然さっきの気持ち悪いから。これそんな気持ち悪くないでしょ。気持ち悪い。やだもう見たくねえ。そんなだってさ。数珠？だいぶ数珠だね。ああ、やっぱここで誰か死んでんだよ。あったじゃん。あったじゃん。家もあったじゃん。え、この家の人だってこと？この家の人もでしょ。何？なんだよ。
どうした急にじゃあいいよそういうの人形いるからいやなんもないじゃん。何？Nakita mo ba, isang maputlang lalaki ang nakuna ng cameraman na nasa likuran ng kasama nito. Dito na siya nagulat at napatakbo sa takot. Nani? Unfortunately, ay very short lamang ang footage at hindi na natin alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Ang video namang ito ay na-post sa isang sikat na subreddit kung saan nagpapakita ito ng CCTV camera na nakatutok sa loob ng isang bahay. Short lang ang footage na ito, pero kung pagmamasdan mong maigi ay mangingilabot ka somehow. Ngayon, pagmasdan mong maigi kung may mapapansin kang kakaiba, watch closely. Makikita sa footage ang isang apparition na naglalakad. Kung pagmamasdan mo ang maigi ay tila ba isa itong elderly or matanda na uugod-ugod pa. Marahan itong naglalakad hanggang sa tuluyan itong maglaho. Ayon pa sa uploader nito ay walang tao o sino man sa loob ng bahay sa mga oras na nakuna nito. Ayon pa sa roommate nito ay maaaring ito ang namayapang mama niya na maaaring bumisita sa kanya. But what do you think? Real or setup lamang? Ang video nito ay na-record around 11 PM kung saan isang babae ang nasa loob ng sasakyan nito habang hinihintay ang kasintahan. Di umano ay lagi niyang sinusundo ang kasintahan mula sa trabaho, pero sa pagkakataong ito ay may mapapansin siyang kakaiba. Habang nakapark siya sa harap ng isang motel ay may mapapansin ito, at habang tinitignan niya ito ng maigi ay ito ang makikita niya. Focus. That's it, right? What the, bro? Nagulat siya sa nakita at walang ideya sa kung ano ito. Pero sigurado siyang hindi siya namamalikmata dahil ilang beses itong nagpakita sa kanya. Isang dark silhouette ang paulit-ulit na nagpapakita at siya ring naglalaho. Walang kaidiya-diya ang babae sa nakunan niya at gusto niyang makahanap ng kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang narecord niya sa camera. Gaya ng ibang video ay isa rin itong misteryo. Pero what do you think? May ideya ka ba? Kung matagal ka na sa channel natin ay malamang sa malamangin napanood mo na ang footage na ito, at sa pagkakataong ito ay panibago na namang video ang i-upload ng babae. Pero bago yon, sa mga bago pa lamang ay recap muna tayo sa kababalaghan sa bahay niya.
Mga paranormal activities ang bigla na lamang nangyayari sa loob ng bahay. Hindi ito may paliwanag ng babae. At sa dahilan din ito, pinalis niya ang mga anak at ayaw nang panatilihin pa sa bahay. At sa next footage na i-upload nito ay talagang mangingilabot ka sa mapapanood mo. Makikita sa video ang marahang paglingon ng ulo ng manika sa kanya. Umiikot ito ng marahan at tila ba nakatitig sa kanya at sumusunod saan man siya magpunta. Kung ako ang tatanungin ay talagang nakapangingilabot ito at ang mga nangyayari sa bahay na ito ay talagang hindi mo gugustuhin mangyari sa loob ng tahanan mo. Magpagayunpaman, ikaw Kamulti, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Aalis ka rin ba o mananatili? Isang lalaki ang nag-hiking ng mag-isa sa bulubundukin nang biglang lumakas ang ulan kaya naman nagpaso siyang bumalik sa sasakyan nito. Pero out of nowhere, bigla na lamang may tumawag sa pangalan niya. Guys, I don't know what's going on, but I'm up here in the mountains hiking the trail. Rain came in, and I'm on my way back to the parking lot to get to my car. And as I'm walking by, I could have swore I heard something say, figured I better document this. And then I've seen this. It looks like a chimney over there. What is that? I mean, all bullshit aside, this is pretty cool, right? Say about going under arches in the woods. We'll find out. Oh, look at this. This is cool. This is neat. I heard it again. Oh, shit! Nakakita siya ng isang old chimney at habang papalapit siya rito ay isang strange whisper ang narinig niyang nagsasabing, "Hey!" Oh, shit! Oh, shit! Understandably ay natakot na nga siya kaya agad siyang tumakbo makalayo lamang sa old chimney. Ayon pa sa kanya, ilang beses siyang napupunta rito pero ito pa lang ang unang beses na naranasan niya ito. May mga nagsasabing maaaring isa itong skinwalker na gusto siyang papasukin sa loob. But what do you think? Sa video nito, isang individual naman ang nire-record ang mga ingay na naririnig nito sa itaas ng kanyang attic. Palagay niya itong nire-record upang magkaroon ng ebidensya sa kung anuman ang nilalang o ingay na naririnig nito sa itaas ng kisame mula sa mga gumagapang at iba't ibang noises. Sa una ay nakala niyang ordinaryo lamang ito dahil masyado nang luma ang bahay. Pero sa pagkakataong ito ay mapapalitan ang tingin niya sa mga makukunan niya.
Out of nowhere, bigla na lamang tumilapo ng upuan na nasa itaas ng kisame. Dito ay nabitawan na nga niya ang cellphone sa sobrang takot at gulat. Nagpalipas na lamang siya ng gabi sa kaibigan nito at pinag-uusapan kung ano ang naranasan niya. Ngayon kung ano man ang nasa loob ng bahay nito ay siguradong sa atik ito naglulungga. So ano sa palagay mo? Meron nga kaya talagang multo sa loob ng bahay at sa atik ito nakatira? Let me know in the comment mga kamulti. Isang babae ang nagmamayari ng isang Airbnb ang nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga guest nito na umuupa sa Airbnb. Isa sa mga ito ay mula rin sa guest na nagstay dito ng isang gabi na nag-iwan ng sulat na "The historical beauty of the house translated to haunted and slightly creepy. The porcelain doll and the antique music box." Di umano ang bahay na ito ay 1700 colonial house na mayroong separate na kwarto sa kisame na talagang nagbibigay ng eerie vibes. Mas napatunayan pa ito sa kanya ng isang guest na nagstay rito ng 5 gabi at ayon sa kanila ay nakakarinig sila ng mga strange noises na nagmumula sa pintuan na nakakandadong kisame. Matapos itong malaman ng may-ari ay naglagay na nga siya ng CCTV camera upang subukang makunan ang mga natatanggap nitong letters sa mga naunang guest nito. Nanatili rin siya sa loob ng Airbnb ng mag-isa. Isang gabi na nga ay makakarinig na nga siya ng ingay kaya kinuha nito ang cellphone upang i-record ito. At ito ang nakunan niya. And this whole time I'm getting ring notifications that there is motion in my attic. And mind you, we moved the camera to this small room off of the attic. So like the timing right now is a little crazy. Sa mga oras na nakakarinig ang babae ng mga yapak ay nagsisend din ang camera ng motion alert sa cellphone nito na nagdi-detect sa loob. Pero ang pinagtataka ng babae ay walang makikita sa footage. Ilang minuto pa ang lumipas ay muli na namang nakadetect ng motion sa loob ng kwarto. Pero sa pagkakataong ito ay nakapangingilapot na nga ang makukunan ng camera.
Makikita ang pintuang gumagalaw ng kusa. Ayon sa owner ay wala namang hangin na maaaring makapasok rito at kahit na mahangin sa labas ay hindi ganito ang ikinikilos ng pintuan. Pero ang talagang nakakatakot rito ay ang makikita ng isa sa mga nag-comment na di umano ay mayroong creepy face sa gilid ng pintuan na makikita habang nagbubukas sara ito. Dahil rito ay maraming naniniwala na ang 1700 historic house is haunted at maaaring may pumano sa kwartong nasa kisame. Simula nang lumipat ang lalaking ito sa panibagong bahay, ay nakakarinig na siya ng mga knocking sounds na nagmumula sa front door tuwing gabi. Pero tila ba walang tao sa labas nito. Isang gabi ay muli na naman niya itong narinig. Pero sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang maririnig niya. Listen closely. Ok, escuchen esto. Les estoy grabando esto. Son las 2:33 de la mañana. Y estamos completamente asustados. Sí, por estos sonidos. No sabemos qué esté detrás de la puerta, pero estamos muy asustados. Al parecer no se ve nada. Pero y efectivamente, como pueden ver a simple vista, pues no es nadie. Pero se siente como que si alguien me vigilara. Vamos para adentro mejor. Vamos adentro, vamos adentro. Ok. Les grabo esto para que se den cuenta que esto está pasando casi todos los días. Ok, va de nuevo. What? No manches. Maririnig ang strange sounds kasabay ng mga katok, pero nang buksan niya ang pintuan ay walang ano o sino man ang nasa labas. Magpagayon pa man nang i-review nito ang footage ay isang maputlang mukha ang nasa corner na siya kalang pinagmamasdan siya. Sa sumunod na gabi ay tila ba magpapakita na ito sa kanya. Amigos, son las 5 de la mañana. Toda la noche se han escuchado ruidos, lamentos y la verdad no sabemos qué No manches, ¿qué fue eso? Ok, vamos. Realmente, amigos, no sabemos. Escuchen. No manches, nuevamente, ¿qué es eso? No puede ser. Es lo que estoy viendo, amigos. ¿Escuchan eso? Manches. Para todas esas personas que dicen que esto es mentira. Esto es increíble, amigos. Es increíble. Escuchen, realmente no entiendo lo que quiere decir. Creo que se ha ido. Fuck. Simula nga nang buksan niya ang pintuan ay nagiging worse na ang mga pagpaparamdam at tila ba pumasok na ang entity sa loob ng bahay niya dahil dito na mismo sa loob nangyayari ang kababalaghan. Después de lo que pasó anoche, las cosas están saliendo del control.
Es el segundo día desde que abrimos la puerta y esto está pasando el día de hoy. Como pueden ver, siguen molestando. La puerta sigue sonando como que si estuviera alguien detrás de ella. Sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera, pero bueno, aquí vamos. Miren, lluvia. Y no hay nadie. Nuevamente no hay nadie, solamente lluvia. Y vamos a cerrar. Y vamos a ver qué pasa. En el video anterior sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera la puerta, pero bueno, ya. Escuchen, les digo, esto se salió de control y no sé cómo pararlo. No sé cómo va a terminar. No sé cómo va a terminar esto. Escuchen. Esto es realmente traumatizante para mí. Y como les dije ayer, amigos, miren, la televisión. Miren. No sé si alcanzan a ver. Que se proyecta una imagen muy extraña. Ok. Miren. ¿Qué fue eso? No manches. Nagpatay-sindi ang ilaw at maya-maya pa ay biglang nag-static ang TV at makikita ang isang demonic face na bahagyang lumitaw rito. Dahil sa imaheng ito ay nagtatakbo na siya makalayo lamang sa TV at ayon pa sa lalaki ay wala siyang ka-idea sa kung ano ito. Pero ayon sa natuklasan niya ay dalawang nangupahan sa bahay na siya ring umalis sa hindi matukoy na dahilan. Magpagayon pa man kung pamilyar ka sa imaheng nakita mo sa TV ay masasabi mong this one is not real. Or maybe, ano sa palagay mo? Let me know in the comment, kamuti. Ang susunod na video naman ito ay nagpapakita ng isang matandang nakahiga at habang nagpapahinga ito ay may marirecord ang CCTV camera. Di umano ay nangyari ito bago pa man tuluyang mamaalam at pumanaw ang matanda. De repente desaparece un buen. ¿Qué le da a la ventana que le alumbra así? No, y no me hace hecho caso cuando te digo que se ve lo. Y es que para todo se va hacia él. ¿Viste? ¿Qué puede hacer? Y no se ha visto fuerte como era. Mira. ¿Qué se reza? ¿Qué es la ventana? Makikita ang isang strange white light na nagmanifest na tila ba lumalapit sa lolo nila. Mapapansin din ng matandang nagising at tila ba gustong abutin ang ilaw. Ngayon makalipas ang 3 oras nang ma-record ito ay tuluyan na ngang pumanaw ang matanda sa footage. Di umano 4 na linggo bago nakuna ng footage na ito ay nauna nang pumanaw ang asawa ng matanda. Nangako rin ang asawa nito ang susunduin siya nito kapag oras na niya. Naniniwala nga po ng matanda na ang video kung saan makikita ang white silhouette ay ang lola niya na siyang sinusundo ang lolo nito gaya ng pinangako niya. Pero ano sa palagay niyo mga kamulti? Ito ay nakunan sa isang nasusunog na gusali. Ayon sa footage, isang lalaki ang tumawag ng ambulansya upang apulahin ang apoy. Habang hinihintay nito ang bombero ay kinunan niya ito at habang nire-record niya ang pangyayari, may mapapansin siyang kakaiba.
kakaibang magbibigay kilabot sa kanya. Well, ito ang nakunan niya. Pagmasdan mong maigi. Makikita ang figura ng isang taong nakatayo sa bintana. Taimtim itong nakatayo na parang pinagmamasan ang lalaking nire-record ng pangyayari. Sa kabila ng napakalakas na apoy sa loob ng gusali, ay tila ba hindi ito iniinda ng lalaki. Dahil sa kakaibang bidyong ito ay naniniwala ang mga viewers na hindi ito normal at hindi isang tao lamang. Multo man o hindi, ay makapalindig palahibo pa rin ito. Lalo na sa mga huling galaw ng imahe sa loob. Pero ano sa tingin mo? Ano ang misteryosong figura sa loob na naglalagablab na gusali? Elemento kaya ito? O demonyo? Isang batang nakalagay sa crib nito at madaling araw na pero gising pa rin ito. Maya't maya pa ay bigla na lamang itong tumayo at may tinititigan. Hindi malinaw kung sino ang tinititigan nito pero ilang segundo pa ay mapagtatanto mong may kakaiba nga. Habang nasa kusina ang mama nito ay ito ang mangyayari. Narinig mo rin ba? Isang boses ang narecord ng kamera at mukhang narinig din ito ng bata. Pero di gaya ng bata ay mapapansin mong may hindi tama sa boses. Ayon sa mama nito, kahit na boses tao ito, ay nakakatakot pa rin itong pakinggan. Lalo na't pakikinggan mong maigi ang mga sinabi nito. Tila ba nagsabi ang boses ng "Let me in." At dito na nga marahang nagbukas ang pintuan na siya namang tinitigan din ng bata. Gaya ng ibang footage, talagang nakapangingilabot at misteryoso ang isang ito. Ang lalaking ito ay pauwi sa bahay niya nang biglang makakaranas ito ng pinaka nakapangingilabot at nakakatakot na pangyayari sa buong buhay niya. Isang napakalaki at galit na ahas ang bigla na lamang siyang inatake. Sa kabutihang palad ng tuklawin siya nito ay ang tinamaan lamang ay ang jacket niya at hindi umabot sa mismong balat niya. Ang ahas ay hindi rin makamandag. Ayon pa sa source natin, one lesson can be taken from this. And kapag tumitig ang pusa mo, ay huwag ka nang basta-bastang pumasok. Tignan mo ng maigi. Ito pa ang other clip na kung saan ang mag-asawang ito ay talagang mangingilapot din sa mangyayari. Laking gulat ang mag-asawa nang biglang isang ahas pala ang nasa box na nagpatakbo na sa kanila. Napasunod na rin ang aso nila sa kilapot. Pero muling bumalik ang aso dahil naiwan ito ang laruan. Sadyang ayaw atay pairam ng aso ang laruan nito sa ahas. But one thing is clear, talagang tatakbo nga ako kahit ako ang nasa sitwasyong ito. Don't forget to like mga
Isang pamilya ang nababahala dahil sa mga nararanasan nila sa loob ng kanilang tahanan, kung saan isang presensya ang palagiang nagpaparamdam sa kanila. Kaya naman sumangguni sila sa mga paranormal investigators. Naging maayos din naman ito, pero muli na naman itong bumalik sa kanilang bahay. Dito na nga ay nagpasya na nga silang maglagay ng CCTV camera upang mamonitor ang mga pangyayari. Look, nobody's even by this. Like, this is crazy. How the heck? Look, 10:53:49. And nobody knew what the hell just happened. But I'm telling you, this is some creepy shit. Show me that picture on your phone. Ang nakakatakot sa pangyayaring ito ay kung mapapansin ay makikita ang isang batang naglalakad-lakad. Buti na lamang ay hindi ito tinamaan ng magsihulugan o magsitilapon ng mga gamit sa kusina. Ayon pa rito ay nagsabi pa ang bata na nakakita siya ng isang white lady o isang babaeng nakaputi. So ang nakita kaya ng bata ang siya ring may kagagawan ng mga pagpaparamdam. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Sa loob ng isang eroplano, isang trabahante ang nagre-record ng mga ginagawa ng isang tipikal na trabahador. Bilang isang cleaning crew ay nahatasan siyang maglinis ng mga eroplanong kalalanting pa lamang. Madalas ay sa gabi siya naglilinis, lalo na sa malalaking eroplano na may naiiwang maraming basura sa loob. Pero isang gabi ay may iba siyang gagawin. Sa halip na agad siyang umalis sa eroplano pagkatapos maglinis, ay nanatili siya sa loob. Dahil sa wala pa namang passenger na papasok at sasakay ng eroplano, ay nagstay muna siya. Sa una ay nagsasaya pa siya, pero habang nasa likod siya ay mapapalitan ito ng kaba. At ito ang mararanasan niya. Now, I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. They gonna catch my ass if they see. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Probably think I'm doing this for fame. Naglakad siya upang tignan kung may tao sa upuan. Kinabahan siya dahil walang tao o sino man ang naroon. Ang nakapagtataka pa ay tumilapo ng seatbelt. Tila ba may nagtanggal nito na gustong tumayo sa pagkakaupo. Dahil sa wala namang tao nang tignan niya ito ay labis siyang nangilapot at napatakbo.
Muli ay nagtago siya sa likod ng upuan na pinanggalingan niya hanggang sa may makakita sa kanya. Ayon pa sa source natin, magpahanggang ngayon ay labis na natakot ang lalaki at kinukwento ito sa kanyang mga video. At ang experience na ito ay talagang mananatili na sa kanya. Ang video ito ay mula sa Facebook ni Mark Matthews. Ayon sa video ay nakita daw ito ng kakaibang nilang o sabihin na lang natin Lady in White. Magpagayon pa man nang hanapin ko ang original video nito ay isa lang pala itong ordinary. Si Mark ay isang bikers na laging nire-record ang makapigil hiningang adventures nito. Pero without the proper context, ay masasabi mo nga creepy ang isang ito. August 27, 2024, isang store manager ang pinapanood ang footage na nangyari at naranasan niya. Labi siyang nanginig sa takot kaya naman agaran siyang pumunta sa computer nito upang isave ang pangyayari at ipakita kung sakaling walang maniniwala sa kanya. Di umano ay isang pangyayari ang naranasan niya na siya namang na-record mismo ng camera. Maraming nangyari sa footage pero sa huling kuha nito ang talagang nagpakilabot sa kanya. Simula noon ay lagi na siyang nakamasid sa likuran. Lagi siyang naghahanda at nagbabaka sakaling hindi na ito muling mangyayari. Well, ito ang footage. Huwag kang kukurap. Single night. Just putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. All right, watch. You have the doctrine right, and you stow it on a shelf in your closet, and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? What good does that I'm gonna get back here for you guys to give you a better view. Look at that. Pay attention to this area right here. I can grant that Watch. they could teach justification correctly. But so what? What I asked you. Is that you? Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out! I'm not afraid of you. Is that you? I threw down the box earlier? Come on out! You don't scare me. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. Oh! Oh, shit. No. Hell no. Hell no. Let me see. Where am I? I'm here. Where am
Look, there I am right there. Look, you see that? You see that? Nah. Nah. Hell no. Habang kinukunan nito ang paligid na ito ang nangyari, bigla na lamang tumaas ang buhok ng manager. Tila ba may humawak nito? Ang biglaang pagtaas ng buhok nito ay talagang gumulat at ang patakbo sa kanya sa sobrang kaba. Inakala niya na may nagloloko lamang sa kanya, pero matapos niyang tignan ng CCTV ay walang tao sa likuran nito. So kung walang taong nasa likod ay sino ang humila ng buhok niya? Marami sa mga viewers na nagsasabing ito ang multong tinatawag niya. Ang iba naman ay hindi alam kung ano ito. Pero para sa manager ay ito ang parehong entity na gumagambala sa store. Magpagayunpaman ay ano sa tingin nyo? Multo kaya ito na nakunan ng kamera? O meron ka pang ibang eksplanasyon sa naranasan ng store manager? Dalawang magkaibigan na nagsasaya sa loob ng isang indoor playground kung saan walang tao maliban sa kanila. Shot me 3 times. Okay, where'd you go? Gabing-gabi na kaya walang tao rito. Ang playground ay makikita sa loob ng isang restaurant dahil sa bagote ng pasyang dalawang magkaibigan na pumunta rito. At sa pagsasaya nga nila ay hindi nila alam na mapapalitan nito ng kilabot. Kilabot na hindi nila may paliliwanag. Well, ito ang footage. Okay, this is my POV. Enjoy. This is where I have to get up to. This is really hard. I feel too big to do this. Do you feel us out of breath beside you? Yeah. Wait, where'd you go? Left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all... Okay. You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like out here. This is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is... Sa mga oras na yon ay wala silang napansing kakaiba. Walang boses na naririnig ang may hawak ng kamera. Ang tanging naririnig lamang nito ay ang boses ng kaibigan niya. Pero nang review nila ang footage ay may na-record pala ang kamera nila na hindi nila inaasahan. Yours is brighter, mine's all dark. Dahil rito ay labis na nangilapot ang magkaibigan at ayon pa sa mga nakapanood nito ay maaaring espiritu ito ng batang nagpaiwan sa playground. Unfortunately ay gaya ng ibang footage ay nanatili na lamang ding misteryo at walang kasagutan kung ano nga ba talaga ang na-record nila. Isang lalaki ang nagtatrabaho bilang magtutupa sa isang malawak na kalupaan ng Livia. At habang nagpapahinga ito ay may maririnig silang kakaibang magbibigay kilabot sa kanila. Pakinggan mong maigi, Kamulti. Subhanallah. Nang buksan ito ng lalaki ay makikita ang dalawang matang umiilaw sa ilalim. At maririnig din ang kakaibang tunog o boses na nagmumula rito.
Ayon sa mga nakapanood nito ay maaaring sa itong cryptic creature na gustong pababayin ng lalaki bago biktimahin. Ang matandang ito ay nagngangalang Tony. Nag-upload ito sa TikTok niya na may pangalang Dude, My House is Haunted. Di umano ay taon-taon na siyang ginagambala ng dark entity sa loob ng bahay niya. Palagian siyang nakakarinig ng mga yapak na nag-i-echo sa paligid ng bahay nito. Mga ghostly figure na bigla na lamang nagpapakita. Ang nakapangingilapot pa ay ang mga kutsilyong bigla na lamang tumitilapon. Ayon kay Tony, ang nagpaparamdam sa kanya ay maaaring espiritu ng isang bata. Upang subukang alamin kung tama ba siya, ay naglagay siya ng bola sa harapan ng kamera. Nagbabaka sakali siyang makakapture ng response mula sa multo. At hindi na nga siya mapipigo dahil ito ang marirecord niya. Iba't ibang paraan ang ginawa ni Tony upang matigil lamang ang mga pagpaparamdam at sa kabutihang palad ay tumigil nga ito. Pero ang akala niyang hindi na pagpaparamdam ng spirito ay muling magbabalik dahil ilang buwan lamang ay ito na naman ang mangyayari. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving, and I did 2 videos because it kept moving and kept moving and kept moving, and I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move. And as soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it. But the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. It's still moving. It's still going. There are no strings on this thing. It's been moving for a while. There's no strings on the wall, that's just the chain. And I'm not touching it. It's weird. There's nothing underneath. Bigla na lamang gumalaw ang ilaw ng kusa, kaya naman lumapit si Tony upang ipakita sa viewers na walang string o kahit anong tali man ang naka-attach dito. Inikot-ikot pa niya ang camera upang patunayan ito. Kudyat ito na muli na namang nagpaparamdam sa kanya ang entity. Sa sumunod na araw ay may mangyayaring magbibigay kilabot na naman sa kanya. Okay, as you can see, it's a little after 3 o'clock. And I'm hearing kids outside playing. If you listen close, you can hear them. But I've been hearing
what sounds like a kid in the house. I know it's probably just an echo from them. Over here, see, I can hear those kids out there. These are some masks my friend got me from Argentina. See, I can hear those kids. Let me move in here. See, you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. And you can see, you can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. There's nothing in the bathroom. I was just in here, so I know it's nothing in here. I swear it came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. That was weird. What is that? You gotta be kidding. You gotta be fucking kidding. You're in the house. I swear that sounded like it was in the house. Shit. Kahit na may mga naglalarong bata sa labas, ay ayon kay Tony ay may naririnig siyang particular na boses ng bata sa loob ng bahay. Kaya naman unti-unti niyang pinasok ang bawat kwarto. At nang nasa kitchen na nga siya, ay isang disembodied voice ng bata ang nagsasabing, "See you." Somebody mowing their yard. See, that sounded like that. Mowing their yard. Mowing their yard. See, that sounded like that was in here. Marahan siyang naglalakad papunta sa pinagmulan ng boses at nang nasa hallway na nga siya ay isang chilling voice ang muli na naman niyang maririnig na nagsasabing, "See you soon." You gotta be kidding. You gotta be. What is that? You gotta be. What is that? You gotta be kidding. You gotta be fucking kidding. You're in the house. Dahil sa gulat ay talagang napatalon si Tony sa takot. Malinaw sa bidyong walang bata sa loob. So sino ang nagsalita ng "see you soon"? You gotta be kidding. You gotta be fucking kidding. You're in the house. Totoo kaya itong malevolent ghost? Or may iba kang eksplanasyon ka, Multi? Narinig mo na ba ang Inunaki Village? Ito ay isang Japanese urban legend na originated noong 1990s. Patungkol ito sa misteryosong bayan ng Fukuoka Prefecture. Di umano ang mga nakatara dito ay talagang sumasalungat sa Japanese law constitution. Pinaniniwalaang matatagpuan din ito sa bundok ng Inunaki. Magpagayunpaman ang eksaktong location ng village ay still unknown. Pero di umano ang totoong Inunaki Village ay nag-exist na taong 1691 to 1889. Bago makapasok sa nayon ay may nakasulat na Japanese Constitution is not in an effect past here. Upang makapunta sa nayon ay kailangan mong dumaan sa isang maliit na tunnel road o kilala rin sa tawag na Inunaki Tunnel. Ayon sa legend, dalawang mag-asawa ang nasiraan ng sasakyan nito papunta sa kanilang pupuntahan. Naganap sila ng tulong at habang naglalakad sila sa kakauyan ay napunta sila sa nayon. Di umano ay sinalubong sila ng isang matanda na walang awa silang pinaslang. Isa sa mga legend nito ay ang phone booth na malapit sa Inunaki Bridge na nakakatanggap ng nightly call mula sa nayon. Ang sino mang sumagot sa tawag ay may susumpa at may transport sa loob ng nayon. Dito ay mawawala sila sa katinuan at tuluyang mamamatay.
Ang Old Inunaki Tunnel ay naitayo noong 1949 at inabandona noong may sagwa ang panibagong tunnel na nagbukas naman noong 1975 na siya na nga ang sinasabing napaka-haunted dahil sa mga patayang nangyayari rito. Noong 1988 naman ay 5 lalaki ang kinidnap ang isang individual kung saan tinorture at sinunog nila ito sa loob ng tunnel. Ngayon ang tunnel ay tuluyan na nga ang isinara at ayon pa rito ay may mga katawan ding nakikita malapit sa dam ng Inunaki Tunnel. Well, panoorin mo ang video ito na nakuna ng isang Japanese YouTuber na naglalakad papunta sa Haunted Inunaki Tunnel. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, ay may sasalubong na sa kanya na talagang sobrang magpapakilabot sa kanya. Konnichiwa. Isang nakaputing imahe ang siyang nakaupo sa itaas ng bakod ng Inunaki Tunnel. Binati pa ito ng Japanese YouTuber pero hindi ito sumagot. Ito na nga ang udyat upang agad siyang umalis, makalayo lamang sa tunnel. Dahil sa alam niya ang kasaysayan ng Inunaki Tunnel ay hindi na siya naglakas loob na lumapit pa. Ikaw, kamulti, may lakas ka ba ng loob na pumunta at pumasok sa Inunaki Tunnel? Don't forget. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa di umano'y haunted hotel bilang isang front desk agent. Isang gabi habang nagmamasdan nito ang paligid ay may napansin nito sa lobby. Isang guest ang nakaupo kaya naman agad siyang pumunta rito upang tingnan kung sino ito. Isang lifeless figure ang nakita nito live on CCTV camera. Pero nang tignan niya ito ay wala namang tao. Labis siyang nagtataka at kung mapapansin mo ay totoong live nga ito dahil makikita pa siya sa camera. Ngayon sa pagkawala ng imahe at muli niyang pagtingin dito ay nasa hallway na naman ito at nakatitig sa kanya. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.